And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, at ito na nga ang pinaka-latest na balita ngayon mga kababayan na talaga namang pinag-uusapan po ng taong bayan. Dahil nga ito mga kapatid, sa inilabas na grado ni Vice President Sara Duterte at ni President Bongbong Marcos, na kung saan mga kababayan parang tuwang-tuwa pa ngayon itong mga kampo ng mga pro-China mga kapatid sa naging grado ni BP Inday, dahil nga ayon nga dito sa mga binabalita ngayon nangunguna di umano itong si Vice President Sara Duterte pagdating sa trust rating at satisfaction rating. But ito guys, i-debunk natin yang mga maling analyzation ng ibang mga pro-China vloggers mga kapatid. Dahil dito mga kababayan, sa ating gagawing pagdebunk, makikita nyo talaga na lumalagapak na pababa itong kumpiyansa ng taong bayan dito kay Vice President Sara Duterte mga kapatid. At itong si President Bongbong Marcos ay unti-unti nang umaangat mga kababayan pagdating sa tiwala at kumpiyansa ng ating mga kababayang Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like din po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kapatid. Nakuha din ni Vice President Sara Duterte ang pinakamataas na satisfaction at trust rating sa isinagawang survey ng acquisition apps. So sabi dito mga kababayan, nangunguna at nakuha ni Vice President Sara Duterte yung pinakamataas na satisfaction rating at trust rating mga kababayan. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko nasabi na unti-unti nang nawawalan ng tiwala kay BP Sara ang taong bayan. Panoorin muna natin uli. Incorporated para sa buwan ng Marso ngayong taon. Batay sa resulta ng survey, nakakuha ng 54% ng satisfaction rating si VP Sara na... So ito na nga mga kapatid, noong inilabas itong balita na ito doon sa SMNI mga kababayan, talaga namang natuwa yung mga pro-China dito. Kasi nga mga kababayan, wala po silang mga utak. Nung narinig lang nila na nangunguna na itong si BP Sara pagdating sa trust rating at satisfaction rating mga kapatid, dinisregard na po nila yung datos. Pero ang hindi nila alam mga kapatid, unti-unti na palang bumabagsak ang kumpiyansa at tiwala ng taong bayan dito kay Vice President Sara Duterte at itong si President Marcos mga kapatid. Ay unti-unti na pong umangat uli yung kumpiyansa ng taong bayan at tiwala ng taong bayan sa ating mahal na Pangulo. Kasi nga mga kapatid, tingnan nyo to, ganito mag-analyze ng data. Kung may mga pro-China dito, makinig kayo kung dapat nyo ba talagang ikatuwa itong pinaka-latest ngayon na survey. Kung titingnan natin guys, noong nakaraang survey kasi, ang grado na binigay kay BP Sara mga kapatid ay 57%. Pero sa pinaka-latest na survey mga kababayan, bumagsak po si BP Sara ng 3%. Kung politiko ka mga kapatid, malaking bagay na po ito para sa iyo. Itong pagbagsak, maaaring ngayon, nangunguna ka pa rin pagdating sa satisfaction at trust rating, pero kung ikaw ay matalinong politiko, nararamdaman mo na tong 3% na ito mga kababayan. Mapapatanong ka, bakit bumabagsak yung kumpiyansa at tiwala ng taong bayan sa akin? Kasi tingnan nyo guys, from 57 mga kapatid, bumagsak si BP Sara ng 54%. Ito namang mga pro-China na mga vloggers at mga fake news vloggers dyan, tuwang-tuwa sila mga kapatid dahil nangunguna pa rin daw si BP Sara compare dito kay BBM. Dahil nga kung titingnan naman natin talaga dito sa mga kababayan, sa datos, 57 versus 42. And ngayon, 54 versus 41. Pero ito mga kababayan, ang good news sa ating mahal na Pangulo. From 42, 41% lang, 1% lang ang ibinagsak ng ating Pangulo.
or 1% lang yung nabawas mga kababayan sa tiwala at kumpiyansa ng taong bayan. Siguro dahil doon sa mga pinapalabas nilang fake na na mga issue na patungkol doon sa pulburon video at mga paninira sa ating mahal na pangulo. Kaya may nawalan ng tiwala at kumpiyansa sa ating mahal na pangulo. Pero mga kapatid, that is only 1%. 1% lang po ang nawala sa ating pangulo. Pero itong survey na to mga kapatid, tandaan nyo po, ito po ay sinagawa before ilabas ni Maharlika yung kanyang peking tawag nito, ebidensya patungkol dito sa paggamit ng illegal na pulburon di umano ng ating mahal na pangulo. So malaki po ang impact nun mga kapatid, dahil after ma-debunk po yung sinasabi nilang ebidensya na magpapatunay na gumagamit ng illegal na pulburon itong ating mahal na pangulo, nag-iba na po ang pananaw ng taong bayan. Ito po ay sa first quarter lang yata ito mga kapatid ng taong 2024. So aabangan natin ngayon yung trust rating at satisfaction rating ng second quarter, dahil panigurado yan mga kababayan, tumaas na po ang trust rating ni BBM at kumpiyansa ng taong bayan dito sa ating mahal na pangulo. However, itong si BP Sara mga kapatid ay napaka-alarming po nito para sa kanya, dahil from 57% mga kababayan, nangunguna pa rin si BP Sara ngayon kung titingnan natin sa pinaka-latest na survey. Pero ito mga kababayan, hindi niya to mapwedeng i-deny na sobrang laki po ng ibinaba. From 57 mga kapatid, naging 54% na lang. 'Di ba? Ito yung hindi na iintindihan ng mga pro-China, at tuwan-tuwa pa sila sa naging resulta ng survey ngayon mga kapatid, dahil nangunguna daw si BP Sara mga kababayan. Pero hindi nila ini-interpret itong datos na kung saan mga kapatid, kung titignan natin mabuti, kukunti na lang yung nawalan ng tiwala at kumpiyansa sa ating Pangulo. Compare naman dito kay BP Inday mga kababayan, na talagang ang laki po ng binagsak mga kapatid. Dahil na rin siguro ito sa kanyang hindi pagpapakita ng suporta sa ating mga kababayan dyan patungkol sa issue ng West Philippine Sea, at mas pinili niyang pakitaan ng suporta itong si Kibuloy, na kung saan may kinakaharap na kaso patungkol sa sexual abuse at human trafficking mga kababayan. Mas pinili kasi ni BP Sarang suportahan itong si Kibuloy kumpara sa ipaglaban yung ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea, lalo na't reservist itong si BP Sara mga kababayan. At sa pagkakaalam ko po ay isa po yata siyang colonel, pero wala siyang kumbaga pagiging patriotic mga kapatid, hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. So isa po yan sa may malaking impact sa kanyang political career mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko, siguro kung nagpapakita to ng simpatya itong si Vice President Sara Duterte sa ating mga kababayan dyan na nakikipaglaban sa West Philippine Sea, abay malaking bagay yon para sa kanyang political career mga kababayan. Kanya nga lang napaka-insensitive kasi ng ating mahal na Pangulo. Sorry for sa word mga kapatid pero ganun ko kasi nararamdaman nagiging insensitive si BP Inday pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Lalo na't kumakalat ngayon sa mga social media yung kanyang naging greetings dati sa bansang China mga babayan, na siya pa talaga yung nag-adjust, nag-Mandarin ba yun? Nag-Mandarin pa talaga siya, para lang maipaabot yung kanyang pagbati sa bansang China. Diba? Isa yan ngayon mga kapatid sa binabalik-balikan ng taong bayan, na kung saan nadidismaya sila sa ginagawa ng ating Vice Presidente. Maging ako mga kapatid, dahil gaya ng sabi ko sa inyo, hindi man ako Marcos loyalist at hindi man ako Duterte diehard supporters, pero ibinoto ko po ang unit team nung nakarang election mga kapatid. And hindi ko ini-expect talaga mga kababayan na ganito ang magiging kahihinatnan sa aking mga leaders na binoto.
no? Biruin mo, pinaglalaban na natin yung ating teritoryo natin yan sa may West Philippine Sea, tapos si BP Inday, no? Wala siyang pinakitang simpatya diyan sa simpatya diyan sa ating mga kababayan, no, patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Samantalang itong si Kibuloy, mga kapatid, na isang immoral, no? Immoral na klaseng tao, talagang doon pa siya talaga nagpakita ng kanyang suporta, no, na kung saan kinadismaya din ito, mga kababayan, ng taong bayan, especially na yung hawak niyang ahensya ng gobyerno, no, ay DepEd, na siyang humuhubog sa kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan, no. So gaya na sabi ko sa inyo nung mga nakaraan pa nating vlog, mga kababayan, ano, nakakadismaya dahil bilang isang pinakamataas na opisyal ng ating kagawaran ng edukasyon, no, nakakadismayang makita na sinusuportahan niya yung taong may kinakaharap na kasong related sa mga immoral na gawain, mga kababayan. Wala naman sanang problema kung susuportahan niya ito, pero sana wag naman publicly, no? Dahil alam naman natin na magkaibigan itong mga Duterte at itong si Kibuloy. Pero sana, mga kapatid, delikadesa na lang sana ang panawagan natin sa ating mahal na Vice Presidente, na sana wag naman ganun, no? At pakitaan din niya sana ng pangil, no? At suportahan niya itong pinaglalaban nating teritoryo diyan sa may West Philippine Sea. Kanya nga lang, mga kababayan, ano? Bukod sa hindi na siya nagsasalita ngayon, mga kapatid, patungkol sa issue dyan, nagpakita pa talaga siya ng suporta dito kay Kibuloy, na kung saan malaki po ang impact nito sa kanyang political career. Tingnan nyo, guys, from 57% po, no, bumagsak siya ng 54%. Itong 3% na to, mga kapatid, kung ikaw po ay politiko at nag-a-aspire ka ng posisyon, no, sa pagiging pangulo, very alarming ito, mga kababayan, no. Very alarming po ito dahil malaking porsyento din po ito, kahit sabihin din 3% lang yan, no, malaking porsyento po ito, di ba? However, itong ating mahal na pangulo, mga kapatid, no, dahil sa paninira, gawa ng mga paninira, pagrarally nila diyan, meron sigurong na-impluwensyahan, pero kukonti na lang, no. So halos as is lang yung tawag nito, grado ng ating mahal na pangulo, mga kapatid. And sinyalis yan, mga kababayan, ano, na unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa ating mahal na pangulo, no. Baka next time yan, mga kapatid, aangat na po ito sa 45%, no. Hindi natin alam, baka 45% na po ang iaangat nito, no. Kasi ngayon, isang porsyento na lang yung nabawas. However, si BP Inday, mga kababayan, ano, ang laki po talaga. 3% po ang binagsak nito. At kung magtuloy-tuloy ito, mga kapatid, naku, patay na ang political career ng ating Vice Presidente sa 2028. At ito ba, guys, itong nakaraang survey, no, talo din si BP Inday pagdating sa presidential surveys para sa taong 2028, mga kapatid. Tinalo po siya ni Senator Raffy Tulfo. So diyan pa lang, mga kababayan, ano, itong mga political analyst ngayon ni BP Inday, no, kinakabahan na yan. Bagamat nangunguna nga si BP Inday, technically nangunguna siya ngayon dahil 54 versus 41, talagang ang laki naman talaga ng difference, no, pero hindi ito ang pinagbabasihan, mga kababayan, no, dahil imbes na tumaas ng 50 itong 57 niya, bumagsak sa 54, no. So ito yung tinitingnan ngayon ng mga ng mga political advisor ni BP Inday, no, kung saan sila babanat nito para umangat ulit, kahit maibalik man lang ito sa 57%, no. Tingnan nyo, guys, from 57 naging 54, 3% talaga, samantalang yung ating pangulo 1% lang, no, 1% lang po yung ibinaba. And ito, no, kung titingnan din natin mabuti, mga kapatid, ito si Martin Romualdez from 40% umangat ng 41, 'di ba? Alam naman natin na pro-government itong si Martin Romualdez dahil siya po ay pinsang buo ng ating pangulo. And itong si Mig Zubiri din, no, si Senate President Mig Zubiri, no, umangat din siya ng 1%. Si BP Inday lang talaga itong isa, no, si Alexander Gismundo, hindi ko naman kilala masyado to Chief Justice pala ito, mga kababayan, no, pero wala akong masyadong alam dito sa ni Gismundo dito lang tayo kay BP Inday, mga kababayan, no. Nakaka-alarma po ito para sa political career ng ating Vice Presidente, mga kapatid, no, dahil ang laki po ng naibawas talaga sa kanyang sa tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa kanyang pagserbisyo, no. Talagang marami ang nadismaya, mga kababayan, ano, dahil syempre
imbis na pakitaan mo ng simpatya yung ating mga kababayan dyan na nakikipaglaban para sa West Philippine Sea, mas inuna pa niya ang pakitaan ng suporta si Kibuloy, no? And ito, kinatuwa pa ito, no? Tuwan-tuwa pa ngayon kahit saan akong mga pro-China vloggers manood, mga kapatid, talagang proud to be sila, no? Proud sila na nangunguna pa rin si BP Sara, no? Pero naiintindihan ko 'yun dahil bobo sila, hindi nila tiningnan yung resulta ng datos, no? Hindi nila kinonsider kung ano tong mga pula-pula dito, mga kapatid, no? Hindi nila talaga binibigyan ng attention ito. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin, ano? At abangan nyo, meron pa tayong mga susunod na pasabog. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang. Adios.